high-tech machine to. Yan. Actually, ano lang siya eh. Yung nakaset up lang yung talim mo, and then tutulak mo na siya para makuha mo itong ano. Makuha mo na siya. Yan, ito. Ayan. And ito na yung finished product niya. Oh, pantay-pantay siya. And then yung ano mo is, yan yung kanina, yung mga pinagpuputulan nila, di ba? Oo. Not necessarily pantay-pantay sila lahat. Kasi idudugtong mo naman. Oo. So pwede siya kahit varying lengths. Basta importante, yung dulo mo is pantay-pantay siya. Yeah. Ito na oh. Pinalagay niya ng ano ng... So parang i-compress siya para mas mas kumagat yung pinaka-joints niya. Yun na siya, isang buo na siya. Isang buo na siya kagad. Tingnan natin. Magbubuo siya. Yan, may glue na yan. Ayan o, may glue. Ganun lang siya. And then, iyaano niya. Yun na. Grabe. So, ganoon lang. Kumusta yung strength nito? Ano yan? Yung strength, yung tibay niya. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Mas matibay siya kesa sa parang individual piece ng kahoy. Kasi kumbaga engineered na siya eh. Yeah. And then yung glue na gamit namin is German na glue siya. So, German wood glue siya. So, theoretically, mas matibay pa yung joint ng glue kaysa yung strength ng kahoy. Oh. So, kung magkakaroon ka ng breakpoint, hindi siya dito mangyayari. Either dito siya sa ibang parts ng wood. Grabe, no? Supposedly tapon na. Yeah. Then nagawa mo pang isang buong... And then pwede mo siya ulit gamitin for different products. Gamitin mo na naman. And mas matibay pa siya. And if I'm not mistaken, mas mura din yung ganito. Kasi mura. ang raw mat mo, mas maiksi. Yeah. Diba? Galing. Yung mga iba naman dito is ito, yung mga side-by-side na laminate. So ito yung sa laminate ng width naman niya. Binubuo. Yeah. Magiging ano. So from one piece siya, magiging ganito siya, mas malapad. Ganun din, ginu-glue lang, pinapress, and then pinapakure lang yung glue. Kaya pala sinabi mo yung ginagawa sa bamboo. Yeah. The same. Yan din yun. Oo. Kasi same process lang din siya. Kasi bamboo mo, yung wala akong width sa bamboo masyado eh, diba? So kailangan mo talaga i-duplicatin. So ito is more of recovering lang ng mga off-cuts. So ayan siya, yung ano tawag dito, yung parang malaking carousel na yan. Ayan. So dyan siya iniipit, yung hawak niya, yung para mag-press, pang-press niya doon. And then yung mga yung nakakarga na, procuring na yung mga yon. So pag nakaikot na siya, roughly, say, mga 2 hours gano'n, pwede nang tanggalin yung mga naunang ano. Yan na yun, gawa na yan. Yeah, so pagkatanggal, palitan mo ng palibago, so halos non-stop yung cycle niya. Wow. Kasi kaya ngayon, yan yung inipit niya. Yung the next niyan, yung pasunod niya sa pila, 2 hours na nakasalang yun eh. So tuyo na dapat siya. So pwede mo siyang tanggalin, talaga mo palibago. So ito, yung kinukuha na, yun yung gawa. Yan yung tapos na. Wow.
Kikinisin na lang yan, ipa-flat. Ipa-process na lang siya ulit. Pero, basically, yung ganitong wig mo, napalaki mo pa siya. Yan. Ito, yung ginagluhan nila 30. Yan yung glue niya, oh. Iba-ibang product lang yung ginagawa nila. So, since yung glue mo, yung adhesion niya is mas matibay pa siya kaysa dun sa strength ng kahoy, ang break point mo, hindi siya dapat dito. Either dito siya. Dito. Dito siya sa kahoy mismo. Kaya yung glue. Ibang product din to. Iba rin. Oo, iba rin siya. Ayan yung gawa niya. So, mass prod, I mean, kanya-kanyang station sila na ano. Ito is hardwood namin to na ano. Hardwood, no? Oo. Wow. Ito is most likely for customized na ano, customized na order ng customer. Mabigat, ha? Oo. Medyo may bigat din talaga siya pagka Mabigat. Dati pa nung bata pa ako eh. Kasi before nag-start kami sa hardware, kasi in hardware na store lang. Oo. And then nag-evolve into doors, lumber, garon. And then binitawan namin yung hardware. And then ngayon wood na lang kami na ano. Kasi before meron pa kami mga paints, yung mga yero, garon, mga pako, garon. Construction items, hardware items, garon. Pero now focus lang talaga sa lumber. So dito yung mass prod ng mga like yung mga kornisa, yung mga finished smooth na lumber, yung mga ibang jams. So Trimming ulit to. yeah, ito mga trimmings ulit. So ito pwede rin dahil ulit dun sa Kindrayan, sa Gatungan. Pero dito kinocut nila according to width, according to thickness. And then doon yung mga according to design, so yung mga kornisa, gano'n, mga jam. Ito, from the buong wood to. Yes, Mga so, bago. Ito. Ito yung unprocessed niya. So ito yung mga tangile o kome na semi-processed na siya. So, sinusmooth out niya, ini-even out namin siya. Para makinis. Ito kasi malapad pa siya eh. So, kunyari, kailangan namin ng itong mga specific wedge. Papatistis namin dito. And then, well, ito yung in and out. Ito yung magiging maliit. And then yung kabilang row naman, yun yung sa pag-smooth ng sa thickness. Surface niya. Okay, thickness. Sa lahat yan, ito na yung mga sawdust. Yeah, tama. Itong ducting system na to is yung sawdust collection niya. So, itong mga production na building namin is meron siyang ganyang system na nag-collect lang ng sawdust and tinatambak siya lahat sa isang area lang. Para mas madali yung collection namin. And then yung mga sawdust na yan, may bumibili rin sa amin yan. Pwede hindi kayo nahihirapan doon sa tao, sa pagkuha ng tao. Medyo, lalo na yung mga skilled na workers, medyo hirap din medyo mag-source. na rin, Medyo mahirap din kasi makasource ng tao na yung kasi sa woodworking medyo may kumbaga medyo may kailangan kang know-how para makapasok ka sa industry. Okay. And hindi siya yung, wala namang testa sa woodworking, di ba? Wala naman, di ba? Through experience talaga, through yung parang apprenticeship, gano'n, which is mahirap mahanap. So, nangyari is kami nag-train sa kanila. Nag-train kayo? Oo, kaya yun yung nangyari nun. Yung continuous and training yan. Kasi people come and go. Yeah, And then, parang role specific din siya. So, kunyari, yung mga iba na, ito, dito ka sa machine na to. Ito lang mo sa kanya. Kasi, mahirap na ituro lahat eh. Na sa isang tao lang eh, di ba? Production line talaga. So, kanya-kanya building niya.
Kanya-kanya area nila, may kanya-kanyang process din sila. So dito is dito na yung yung mga door making na So marami sa mga machinery nandito. And then yung dito sa likod na yan, which is hindi natin papasukin, yan yung sawdust area. Ito na yung sawdust. So, Diyan natin pupunta. Diyan nagdadump lahat. Diyan nagkakarga yung mga nag-pick up ng mga sawdust. So dito, meron na kami mga machinery. Ito yung mga medyo high-tech machinery na nagagawa. Okay. Yung sa jams ko yung sinasabi ko, dito siya ginagawa. So initially mag-start out siya ganito. And then may machine na magka-cut. And then ganyan yung finish niya. Okay, finish. So yung nakapat na siya, nakakanal na rin siya. Saan ang gagaling yung mga machines nyo? Europe, China? Meron ako mga iba na galing Italy, may mga iba galing Germany, meron ako China machines, saka Taiwan machines, yun. So, iba-iba. Ito naman yung sa sanding area. Sanding? Sanding, oo. So ito, mano-mano to? Oo. Yun yung sa mga imperfections, sa mga, yung mga konting mga yung mga minamasigahan niya. Pero yung bulk ng sanding is puro machine. So, itong dalawang line na to, pati yung line dun sa likod, puro mga sanding lang din natin. Ito ba yung mga ordinary na... Oh, yes. Ito yung mga standard size namin. So, yan. Pag gumagawa kami yan, by the hundreds talaga siya. Pero malakas pa rin to. Yeah, oo. Kasi every week, well, tuloy-tuloy ang gawa nila lagi. So, may demand ka talaga. May demand pa rin talaga. Oo. Ano mas malakas? Yung ordinary or yung high-end? Siyempre yung standard mo, mas makakapag-volume ka. Kasi yung, for example, yung mga hardware mo, nag-stock rin sila mga yan. Kasi hindi lang naman ng mga customer sila. And then, for example, yung mga residential, mga condo, mga village, gano'n. So, gusto nila yung uniform din yung mga design, di ba? So, yung standard mo nakaka-volume mo talaga. Pero, malaki rin yung market mo sa customized. Like, yung mga personal na bahay na, mga personal na Yung mga high-end? Oo, mga mayayaman. Or minsan, kunyari, dati nakagawa kami ng yung pinto ng pangsimbahan. So, napakalaki niya na pinto. Pero, nung nag-shoot ako for you, hindi, ganito na ba yung setup or mas modern ngayon? Mas efficient ngayon? Nung time na nag-shoot ako ng AVP, parang mas maganda ngayon. Marami kaming na-add na mga machinery Since noon. Ito naman, ito yung something na Ito yung sanding. Ito yung tayo. Kasi para, yung para hindi na kailangan itaob ng tao. Grabe So, yun, nakaka-ano ka rin sa... Ayun. Nakakatulong rin siya dun sa output. Diyan yung sa sand. Yes. So, basically, dalawang same na machine siya. Side A, side B. Yun lang yun. Side A, side B siya. And then, yung mamasilyahin mo, yung mga kanto-kantuhan na lang. Unlike na yung normal na o yung manual na trabaho is lilihain mo talaga by hand buong pinto and then tawag ko yung by hand ulit. Galing? So ito siguro I'd say mga 95% ng sanding mo lumaw mo na kagad dito. Ayun, nakatipid ka na sa oras ng pagpagliya mo na pagpinisin mo lang. Yung mga kamugong furniture nyo sa bahay, ginagamit niya pa rin until now? Andun pa rin? Andun pa rin. Wala, I mean, hindi naman basta-basta masira din yun. Yung nasa taas kasi is basically same lang dito na sa baba. Pero, ang ginagawa nila is more of yung mga customized na... Customized na dito. Customized na mga doors, customized na mga projects, gano'n.
gumagawa rin kami ng mga mga modular cabinet. Yan ang maganda. Malakas ngayon yan. Yeah. Yun ang uso eh. Oo. So yung mga ganito. Hindi pa mga finish mga to. Yan, mga cabinetry. So ito. Closet. Closet for bedroom closet na ano. Oh. Pero yun nga, hindi pa siya naka-assemble. And then, pag kompleto na siya, delivery sa site, install. Wow. So customize yan kasi i-base doon sa sukat ng bahay. Oo. So meron kaming tao na pupunta on-site na magsusukat ng area and then de-design according to yung needs ng client and then try and fabricate. So ito yung isa sa mga machine, ito yung mga laminate, yung sa mga finishes niya. So ito yung mga HPL na laminate. Oo, ang ganda. Oo. So ito yung mga dinidikit na lang sa mga boards. Pero meron din, karamihan kasi yung wires, yung mga white lang. Ito. Oo, yung mga ganitong white lang. Pero may mga iba, gusto nila na, ganito, may ibang design siya, may ibang kulay siya. So either yung mga ganyan or ganito, mga HPL laminates usually. Ganda. Actually, kung gusto mo pang wall, pwede rin. Pwede rin. Pwede rin. Mahal to. Hindi ko sure. Sales siya. Hindi ko masagot eh. Ito yung iba-ibang... Yes. So, again, as needed ni client, ito nga, sobrang... Yeah. Wala, yan yung gustong kulay eh. Diba? So, mga babaeng anak. I guess, usually mga bedroom na bedroom. Diba? Yung may mga theme kayo na color palette gano'n. So ito, ina-assemble na nila. Wala kasing nakasalan today, pero ito yung machine na basically nagka-cut ng mga lahat ng yan. Ito. So lahat siya machine cut. Ayun, yung as much as possible, yung wastage mo rin, na-optimize kasi ng machine, yung kunyari, sa isang board, ilan ang gagamitin mo. Para na-minimize mo yung wastage, na-minimize mo yung mga tinatapon. Oo. And then paglabas yan, naka-marking na lang. So ito is panel A, panel B. Nasa assembly na lang. Ano po ito? Closet cabinet po. Closet. So parang pinipre-install na siya ngayon, yung mga accessories niya. Ganito yung mga legs, yung mga drawer guide, yung mga drawer face, handle, ganun. Para pagdating mo sa site, lapag lang. And then konting minor adjustments na lang. And then okay na, tapos na. Yung nagpapagawa ng house, mas matipid or mas mapabilis siya? Pagka ganito kasi, mas makakabilis ka talaga. Bilis. Oo. Unlike before, kasi before is, I mean, walang mga ganitong machine before. So, ang ginagamit mo lang talaga before is, literal, isang circular, so, mano-mano mo susukatin na, o itong board is, kukomplete mo pa, cut ng ganito ganyan, assemble, cut ng ganito ganyan, assemble. Yun. Galing? So, ngayon, parang isang salang mo lang, cut lahat. Tapos, pag labas, assemble lahat. And then, install na, tapos ka na. Yan, no? So, naka-pre-cut na siya lahat. So, yan, most likely ito is cabinet din to. Pero naka-knockdown na siya lahat ng ganyan. Anong tawag doon sa material na to, yung dinidikit? Ito is yung HPL na laminate. HPL. Well, HPL is high pressure laminate. Ayun. And yun na yun, basically. Ito yung mga Meron din pala kaming mga ganito. Mga stair components. May mga king post, baluster, stair steps, mga landing, gano'n. Handrails, meron din mga handrails.
Pero ngayon, mas gusto nila yung mga straight lang. Yeah, oo. Hindi na masyadong uso yung mga ganyang design actually. And then yung mga iba na, di ba uso dati yung mga grand staircase? Oo. Oo, yun. Ngayon, di na Wala masyadong- nang ganun, no? Wala, bihira na lang. Pahinga lang tayo saglit, tapos Yeah. mag-closing tayo. Okay. Grabe, 4 hectares na yun. Paano siya eh? Medyo pa square yung... Oo. Hindi rin kasi natin napasok yung mga dulo-dulo Yung talaga eh. talaga. Pero everyday, binivisit mo nga to? Well, everyday ako nandito. Oh. Ito yung... dahil din sa mga machineries kasi, yung ako rin kasi yung minsan nag-set ng machine, nag-troubleshooting, yung mga maintenance gano'n. So, kailangan ko talaga natutukan din sila. So, ikaw pumupunta abroad para nagtitingin ng bagong machineries. Before, well, oo rin. And then minsan yung, kunyari may mga seminar about yung mga woodworking seminar or mga showcase ng machinery, mga gano'n. May mga trade fair din ba for woodworking sa abroad? Yes, meron din. Meron kami napuntahan before sa Germany na mga wood show. Alright, Ivan, nakita natin yung tour. Pinakita natin yung production line. Sobrang laki. Well, due to yung length of production and length of operation din namin is, I'd say, refined na ang process namin. Then, I mean, basically, we know what we're doing. Established na rin yung brand, established na yung product. And kanina, may nakita natin doon sa mga production line, like yung mga supposedly waste na. Yes. Di ba? Dinudugtong, tapos magiging magagamit ulit. Oo. And ito na perfect example. Ito yung example nun. So, for example, yung mga finger jointed na yung nakita dinidikit natin siya sa yung lens. kanina, yung... Ito siya. Yan. So, ito yung finished product niya. And then, itong mga to is mga machine cut tong mga to. Oo. Kaya nakuha mo yung mga accuracy ng ganyan and uniformity ng mga cuts. And then, yung pagdikit naman, pag laminate ng side by side, dito mo rin makikita yan. So, actually, hindi siya halata pagka tinignan mo dun sa finished product kasi naka-color match siya lahat. Yeah. Oo. And yun nga, nakakatuwa kasi yung instead na mapupunta sa waste, no, na re-recover mo siya ulit, Yes, nagagamit ulit. At of course, that will translate to more income. Yes. Diba? So, as much as possible, we're aiming for yung zero wastage talaga. Yeah. Sa lahat ng process namin. Lahat sa ng lahat process. ng step namin. So even yung sawdust, no, Yes, nabibenta rin. Oo. Yung mga offcuts, di ba? Oo. Na And then, gagamit nyo rin pang gatong doon Yes. sa boiler namin, sa kiln broiler, dryer namin. para Sa kiln kiln dryer. Oo. And meron ka ring Yes. So, charcoal. Isa sa mga byproduct namin nung sa mga sawdust is ganito yung mga charcoal na briquettes din. Charcoal So, briquettes ito. ito is galing sa mga sawdust. And then meron kaming machine na nag-press na nagluluto sa kanya para maging ganito siya. So, compared to yung normal na uling, mas maganda ang sunog niya is mas malinis, Mas mainit, mas matagal, saka mas mura. mas mura. Oo, kasi yung parang per weight mo compared to charcoal is mas na-stretch out mo talaga siya. Yeah, oo. So ito ay for introduction ito or nasa market na? Well, medyo fairly new product siya, so hindi pa namin siya masyadong nabebenta pa. So yeah, I guess I'd say for introduction. Yeah. Introduction na product. Ina-explore pa namin kung ano mga avenue namin pwede Gawin. i-dispatch itong mga charcoal. Okay, so before tayo pumunta doon sa showroom, gusto ko lang din kung pwede mong i-discuss, Ivan, yung mga nakikita natin dito sa office mismo. Okay. Different products din. So first off, yung ceiling natin is mga varnish na Okome wood. So, Okome. Ito yung nanggaling sa Africa. Yes, so ito yung similar sa Tangile. And then, etong wall na to, yung mga fluted design is, ito is rosewood. So, yun din yung katumbas ng Nara. Nara.
And then itong mga to is ebony, kamagong. Okay. Similar din dito sa itong table na to. Kamagong din siya. Hindi mo mabuhat. Oh, yes na, hindi mo buhat. Hindi mo mabuhat. Sobrang, sobrang bigat niya is, nung nilipat to, is nabot yata ng 6 to 10 na tao nagbubuhat. Itong mga to, ito rin yung exactly yung ginawa kanina. Yes. Yung dinudugtong-dugtong lang yung wood. So, itong tambol na to is basically pang tago lang namin sa poste. Ito is okan, which is an African hardwood na in-import namin. And then, ito naman yung stairs. Super ganda. Yes. So, itong stairs na to is, again, African hardwood, Ebana, ang species niya. Okay. So, medyo modern design yung ginamit namin dito sa stairs na to kasi bago rin yung office para bagay siya. Ang ganda ng combination ng wood, glass, and metal. So, I mean, modern design, medyo new take on Ang ganda ng Aspi. So, kakaiba yung grain niya na hindi siya, ayun. And then, meron din kami mga ibang... Kita yung yung lines? Okay. Sige. And then... Tingnan mo yung yung doon sa TV. Actually, kinats-cuts lang yan na... Hindi na natin so, yung cladding nun sa likod ng TV is machine cut din siya, kaya siya may ganun na rounded na patterns. Itong mga to naman is mga stained na mahogany lang. So, same. Tambol lang. Pang-tago lang din sa elevator. So, mga mahogany lang din to. And then, painted lang yung accent niya for design. Meron. Tapos yung mga doors na... Hidden door lang din Hidden siya. doors. Ayan. So, CR. Ganda. Ayun. And then, may mga ilang modular na, for example, mga shelving, mga office tables, gano'n. Na... by the way, ang clientele ninyo are architects, engineers, contractors, and yung mga homeowners then. Yes. So, pwede, we accept naman yung mga retail na clients. So, like, for example, mga end users, minsan yung mga subcontractors, mga engineer, architect, mga developers, gano'n. And then mga ibang mga hardware din, wholesalers. Sige, Ivan, contact details. So, for contact details, meron kami mga iba-ibang mga branches here with its buong address. Pilipinas yan? Yes. Up until Visayas pa lang naman kami, up until Cebu area. And then north is to Pampanga. So, ibang branches. But on Facebook, you can find us in Rising Sun Wood Products Inc. Ayun. All right. Yep. Thank you so much. Thank you. Thank you. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.